Sa mga sumunod na oras, abala si Manager Ding sa kanyang trabaho. Bagamat hindi kumikita ang beauty salon na ito, marami silang VIP member, kung hindi, matagal na silang nagsara. Sa makatuwid, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tawagan ang mga miyembro ng isa-isa, at sabihin sa kanila na ang beauty salon ay may bagong boss ngayon. Magkakaroon ito ng bagong furnishing, dekorasyon, at mga produkto ng skincare bago ito muling magbukas sa loob ng 1 linggo. Bukod dito, maaaring magkaroon ng libreng pagsubok ang mga miyembro sa araw ng pagbubukas. Kung hindi ito epektibo, maaari nilang ibalik ang kanilang kabuuang bayad sa membership. Sa katunayan, hindi kumpiyansa ang mga beautician na i-promote ang kanilang serbisyo sa ganoong paraan. Alam nila na gagamit si Guning ng mga high-end na skincare na produkto, ngunit hindi sila naniniwala na ang mga produkto ay maaaring maging epektibo kaagad kahit gaano pa ito kahusay. Si Guning ay isang hindi pangkaraniwang boss. Anyway, pinili pa rin nilang magtiwala kay Guning, at sila ay puno ng pag-asa sa parehong oras. Kung ang mga produkto ng skincare ay ganoon kabisa, ang beauty salon na ito ay magiging matagumpay sa madaling panahon. Kahit na maraming VIP member ang nadismaya sa kanila, gusto pa rin nilang subukan matapos marinig ang magandang balita. Hindi ito makakasama sa kanila kung susubukan lang nila pagkatapos ng lahat. Maaari din nilang ibalik ang kanilang kabuuang bayad sa membership kung hindi ito epektibo. Marami ring VIP member ang nagtanong sa mga beautician kung anong brand ang kanilang gagamitin, at sinabi sa kanila ng mga beautician na ang brand ay Kuzi. Sa totoo lang, hindi pa narinig ng mga beautician na iyon ang tungkol kay Kuzi. Kahit si Manager Ding ay kakaunti lang ang alam tungkol dito, at ang alam lang niya ay bagong skincare brand iyon. Mga ad ng Pub Future. Hindi nagtiwala si Manager Ding sa mga bagong brand, ngunit naniniwala siya kay Guning. Si Kuzi ay talagang nakakakuha ng maraming katanyagan sa kabisera, ngunit hindi pa maraming tao sa CTB ang nakarinig nito. Nagkataon, 3 sa mga VIP member ang nakarinig tungkol kay Kuzi. 2 sa kanila ang nakagamit noon, habang ang isa ay hindi pa kaya't natuwa siya nang marinig na ang bagong tatak na gagamitin nila ay Kuzi. Ano? Si Kuzi ba talaga, ang mga produktong skincare na ginawa ni Cola Ines sa kabisera? Excited na tanong ng babaeng nakarinig kay Kuzi. Sa pagharap sa hindi pangkaraniwang reaksyon ng VIP member na ito, nagulat ang beautician na tumawag sa kanya. Halatang narinig ng VIP member na ito si Kuzi at parang nagustuhan niya ito. Napakagandang brand ba ang Kuzi? Oo, ito ay Kuzi na ginawa ni Cola Ines sa kabisera, sagot ng beautician. Malaki. Bagamat bagong brand ang Kuzi, napakabisa nito. Ang aking kaibigan sa kabisera ay bumili ng isang set para sa akin, at ang aking balat ay nasa mas mahusay na kondisyon ngayon. Nagtataka din ako kung kailan magbubukas ng branch si Kuzi sa CTB. Sa gulat ko, magagamit mo na ito kaagad. Tuwang-tuwa ang babae sa telepono, na nakaapekto sa beautician. Ganyan ba talaga kahanga-hanga si Kuzi? Dagdag pa ng babae, to be honest with you, I plan to stop spending money on your services after I used Kuzi. Dahil gagamitin mo rin ito sa iyong beauty salon, sa palagay ko ay kailangan kong bisitahin ang iyong beauty salon ng mas madalas sa hinaharap. Nang marinig iyon, napatawa ang beautician. Sinabi ng beautician sa kanyang mga kasamahan ang nakakatuwang kwentong ito, at ang kanyang mga kasamahan ay namangha rin. Inaasahan nilang gamitin si Kuzi ngayon. Mga ad ng Pub Future. Ang pulso ni Zheng Wenmei ay ibinalik sa normal nitong pwesto pagkarating niya sa ospital, ngunit masakit pa rin ito at halos hindi niya ito maigalaw. Malubhang nasugatan din si Mrs. Zheng, at kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Habang papunta sa ospital, tinawagan nila ang kanilang pamilya. Nasa meeting ngayon ang ama ni Zheng Wenmei na si Zheng Lilan, kaya binisita sila ng kanyang kuya na si Zheng Wenhao. Sa sandaling nagpakita si Zheng Wenhao, yamakap si Zheng Wenmei sa kanyang mga bisig at napaluha. Wenhao, kailangan mong maghayganti para sa akin at sa ina.
Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanya ang mga pinagdaanan nila ngayon. Hindi sinabi ni Jing Wenmei kay Jing Wenhao ang maraming detalye sa kanilang pagpunta sa ospital, at hindi rin masyadong nagtanong si Jing Wenhao dahil nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Matapos marinig ang mga detalye, si Jing Wenhao ay nabaliw. Ano? How dare she hurt you after knowing na ipinanganak ka sa pamilya Jing? Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na maghihiganti ako para sa inyo ni nanay. Sina Jing Wenhao, Ginang Jing at Jing Wenmei ay may katulad na karakter. Lahat sila ay makasarili at makasarili na mga tao, ngunit napaka-protective din sa kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Si Mrs. Jing ay stepmother ni Jing Wenhao, ngunit tinatrato niya ito ng napakahusay, kaya itinuring din niya ito bilang sarili niyang ina. Para kay Jing Wenmei, sinira ni Jing Wenhao ang kanyang bulok. Walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Jing Wenhao ang kanyang kaibigan na miyembro ng isang gang, at sinabihan siyang sirain ang beauty salon sa lalong madaling panahon. Hindi siya nag-abalang imbestigahan ang background ni Guning. Sa kanyang mga mata, siya ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Jing, at dapat malaman ng lahat ang kanyang kahalagahan. Pagkatapos nito, tinawag niya ang isa pang kaibigan na isang division chief sa Public Security Bureau, at sinabihan siyang tanggalin ang 3 pulis. Ang kanyang kaibigan, syempre, ay sumang-ayon sa kasiglahan, at kahit na ipinangako na lutisin ang problemang ito sa loob ng 1 minuto. Gayunpaman, hindi nila alam na tinawag na ni Guning si Tang Yunfan noon pa man. Sinabi niya kay Tang Yunfan ang tungkol sa nangyari ngayon sa shopping mall, at umaasa na matutulungan siya nito para mapigilan ang 3 pulis na mawalan ng trabaho. Naunawaan ni Guning na hindi susuko ang pamilya Jing, kaya kailangan niyang maging handa. Si Guning ay humingi ng tulong kay Tang Yunfan, kaya mas handang tumulong si Tang Yunfan sa kanya. Ang direktor ng Public Security Bureau ay miyembro ng grupo ni Tang Yunhang sa politika, kaya syempre, handa siyang tumulong sa sandaling ibuka ni Tang Yunhang ang kanyang bibig. Bukod pa rito, hindi naman kasalanan ng 3 pulis kung tutusin, kaya ito ay ganap na above board. Nang si Luo Guosheng, ang pinuno ng istasyon ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Tong Chao at ang 2 pang pulis, ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor ng Public Security Bureau, nagulat siya. Sa kanyang pagtataka, ang direktor ng Public Security Bureau ay tatawag ng personal upang protektahan sina Tong Chao, Wu Xuanji at Hu Yiming na 3 junior policeman lamang. Dahil ang direktor ang nagbigay ng utos na panatilihin ang kanilang trabaho ng personal, si Luo Guosheng ay hindi nang ahas na sumuway. Matapos ibaba ang tawag sa direktor, tinanong ni Luo Guosheng si Tong Chao at ang 2 pang pulis kung ano ang ginawa nila ngayon. Ang direktor na tumatawag upang protektahan ang kanilang mga trabaho ay dapat na dahil sa isang bagay na ginawa nila ngayon. Inakala ni Tong Chao at ng 2 pang pulis na pinarurusahan sila ng pamilya Jing. Hindi sila natakot dito, at sinabi sa kanilang pinuno ang lahat. Matapos marinig ang kanilang paliwanag, tumanggo si Luo Guosheng. Bagamat hindi nila binanggit na nangako si Guning na paprotektahan sila, narinig ni Luo Guosheng ang pangalan ni Guning. Hinangaan din niya si Guning mismo, at hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Guning ang gustong tumulong sa kanila na panatilihin ang kanilang mga trabaho. Alam ni Luo Guosheng na may malakas na network si Guning, ngunit nagulat pa rin siya nang tawagan siya ng personal ng direktor. Leader, kung gusto mo kaming tanggalin para sa kapakanan ng pamilya Jing, ayos lang at matatanggap namin ito, sabi ni Tong Chao. Oo, nangako si Goddess Gu na hahanap tayo ng mas magandang trabaho, sabi ni Hu Yiming. Bago pa makapagsalita si Wu Xuanji, pinutol sila ni Luo Guosheng. Sinong nagsabi na tatanggalin kita? Hindi mo kami tatanggalin. Nagulat si Tong Chao at ang 2 pang pulis. Mga ad ng Pub Future. Kakatawag lang ng direktor, at nagutos siya na panatilihin mo ang iyong mga trabaho, sabi ni Luo Guosheng. Bilang karagdagan. Nang marinig ni Luo Guosheng na nangako si Goddess Gu na mag-aayos ng mas magandang trabaho para sa kanila.
Naisip niya na dapat niyang panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanila, na magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Si Luo Guosheng ay hindi isang makasarili o snobbish na tao, ngunit alam niya kung ano ang tamang gawin para sa kanyang karera. Ano? Ang direktor. Nagulat si Tong Chao at ang dalawa pang pulis. Wow, sa tingin ko ay magiging ligtas tayo sa tulong ni Goddess Gu. Eksakto, pero medyo nadismaya ako, dahil mas gusto kong magtrabaho kay Goddess Gu. Tama. Bakit hindi tayo huminto sa ating mga trabaho ngayon? Lubos nilang nakalimutan na ang kanilang pinuno ay nakaupo mismo sa kanilang harapan, at pinag-usapan ito sa isang malakas na boses na puno ng pananabik. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, hindi nasisiyahan si Luo Guosheng. Pwede ka nang umalis. Kailangan kong harapin ang ibang mga bagay. Hinabol sila ni Luo Guosheng palabas. Sa katunayan, alam ni Luo Guosheng na sila ay mga tuwid na masigasig na binata, kaya ayaw niyang makita silang huminto sa kanilang trabaho. Gayunpaman, kung walang tawag ng direktor, susuko siya sa impluwensya ng pamilya Zing. Hindi naman siya senior leader sa organisasyon, at halos hindi niya maprotektahan ang sarili niya. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap si Luo Guosheng ng tawag mula sa isang division chief. Nag-utos ang division chief na tanggalin ang 3 pulis, ngunit tinanggihan ito ni Luo Guosheng. Sinabi rin ni Luo Guosheng sa pinuno ng dibisyon na ito ay utos ng direktor. Nang marinig iyon, nabigla ang division chief. Hindi niya inaasahan na paprotektahan ng direktor ang 3 pulis, at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Nangako siyang aayusin ito sa telepono kay Zing Wenhao, ngunit ngayon ay nabigo siya. Kahit na nabigo siya, kailangan pa rin niyang tawagan si Zing Wenhao at sabihin sa kanya ang resulta. Nang marinig ni Zing Wenhao na ang direktor ng Public Security Bureau ay nagbigay ng utos na panatilihin ang trabaho ng 3 pulis ng personal. Siya ay nagulat at nagalit, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Ang pamilya Zing ay hindi nang ahas na inisin ang direktor ng Public Security Bureau. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan. Kung hindi nila magagawang walang trabaho ang 3 pulis, maaari nilang turuan sila ng leksyon sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila. Kaya naman, muling tumawag si Zing Wenhao at determinadong bayaran ang 3 pulis. Wenhao, paano na? Natanggal ba sila? Nag-aalalang tanong ni Zing Wenmei. Hindi, pinoprotektahan sila ng isang matataas na opisyal. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng ilang tao para turuan sila ng leksyon. Ipinapangako ko na hindi na sila makakapagtrabaho, sabi ni Zing Wenhao. Malaki. Dapat nating turuan sila kasama ng babaeng iyon ng isang hindi malilimutang aral, sabi ni Zing Wenmei na may masamang ekspresyon. Sa beauty salon, nag-aayos sila ng mga skincare products. Sinabihan sila ng kanilang dating boss na ibenta mismo ang mga produktong skincare na iyon, at maaari nilang ibahagi ang pera. Ang dating boss ng beauty salon na ito ay isang mayamang babae, kaya hindi niya inalintana ang pagkawala ng ilang milyong yuan. Nang ibenta na sana ang mga skincare products sa labas sa murang halaga. Isang grupo ng mga malalakas na lalaki ang sumugod sa loob at sinira ang lahat sa beauty salon, na ikinatakot nila at hindi sila nang ahas na lumaban. Ang grupo ng mga malalakas na lalaki ay hindi umalis hanggang sa masira ang lahat sa tindahan. Ito ang resulta kung naiinis mo ang pamilya Zing. Sabi ng isa saka sila umalis. Nang wala na sila, tinawagan ni Manager Ding si Guning at sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari. Papunta si Guning sa Antai-Gong Kalye sa sandaling ito, dahil sinabi sa kanya ni Du Leifeng na ang mga produkto ng skincare ay naihatid doon mula sa kabisera. Naisip ni Guning na maaari niyang dalhin ang ilang tunay na mga antik doon, ngunit narinig niya ang masamang balita sa kalagitnaan. Hindi na siya nagulat, dahil alam niyang hindi niya susuko ang pamilya Zing, pero hindi niya gustong sabihin na hindi siya galit. Galit na galit si Guning. Kahit sinong maglakas loob na gumawa ng gulo sa kanya, babayaran niya ito. Sinabi ni Guning kay Manager Ding na patuloy na pareho ang eksena, at pupunta siya doon para harapin ito.
Pagkatapos ibaba ang tawag kay Manager Ding, tinawagan muna ni Guning si Kay. Sinabi niya sa kanya na i-hack ang mga surveillance camera sa paligid ng beauty salon, at alam kung sino ang mga lalaking iyon na sum-iris sa lahat ng gamit sa shop. Pagkatapos, tumawag siya ng pulis at itinalaga ang gawaing ito kay Tong Chow at sa dalawa pang pulis. Malaking pagkakataon iyon para mapatunayan nila ang kanilang kakayahan. Ang pulis na nakatanggap ng tawag ni Guning ay nagulat nito kay Luo Guosheng nang walang pagkaantala. Dahil alam niyang beauty salon iyon ni Guning, sineseryoso ito ni Luo Guosheng. Dahil hiniling ni Guning kay Tong Chow at sa iba pang dalawang pulis na nakaharap sa kasong ito, hindi niya ito tutulan. Naunawaan ni Luo Guosheng na nais ni Guning na bigyan sila ng pagkakataon na patunayan ang kanilang kakayahan. Nang marinig ni Tong Chow at ng iba pang dalawang pulis na ang beauty salon ni Guning ay nasira ng isang grupo ng mga hoodlums, nagalit sila, at nagmadaling pumunta sa shop. Bagamat hindi sinabi ni Guning na ang pamilya Zing ay sangkot sa gulo na ito, alam ni Tong Chow at ng iba pang dalawang pulis na dapat ay ang pamilya Zing ang may pekana. Napakalakas ng loob ng pamilya Zing na kumilos laban kay Goddess Gu. Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan, galit na sabi ni Tong Chow. Kahit na hindi pa alam ng pamilya Zing ang pagkakakilanlan ni Guning. Dapat malaman ng pamilyang Zing na si Guning ay hindi isang taong maaari nilang guluhin kapag nabigo silang mawalan ng trabaho ng 3 pulis. Akala siguro ng pamilya Zing ay suportado sila ng direktor ng Public Security Bureau, ngunit hindi nila alam na talagang pinrotektahan sila ng direktor alang-alang kay Guning. Alinmang paraan, dahil sinabi na ni Guning sa kanila na wala siyang pakialam sa kanilang impluwensya, hindi sila dapat kumilos ng walang malinaw na pag-unawa sa problema. Kung plano nilang maghiganti, dapat nilang alamin muna ang background ni Guning. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Halata naman na masyadong mayabang ang pamilya Zing para gawin iyon. Tama. Sana ay turuan sila ni Goddess Gu ng hindi malilimutang aral, sabi ni Hu Yiming. Makalipas ang 5 minuto, dumating na sila. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling dumating sila, nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. Tinanong ni Tong Chow si Manager Ding para sa kanyang first-hand account, si Hu Yiming ay kumuha ng mga larawan ng eksena, at si Wu Xuanji ay nagre-record. Nasira din ba ang computer? Tanong ni Tong Chow. Oo, sagot ni Manager Ding. Ibigay mo sa akin ang memory card para sa mga surveillance camera, pakiusap, sabi ni Tong Chow. Nasira ang computer, kaya hindi nila mapanood ang mga video dito. Kaya naman, kinailangan nilang kunin ang memory card nito at gamitin ito sa ibang computer. Oo naman. Inilabas ni Manager Ding ang memory card at sabay bigay kay Tong Chow. Mayroon pa bang ibang gumaganang computer? Tanong ni Tong Chow. Oo, sa opisina, sabi ni Manager Ding. Pakisundo mo ako dyan. Kailangan kong suriin ang mga surveillance camera, sabi ni Tong Chow. Pagkatapos, iginiya sila ni Manager Ding sa opisina, at pinanood ang mga surveillance video. Gumawa rin sila ng kopya ng mga video na iyon. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Guning. Nang magpakita si Guning, natuwa ang lahat. Goddess Gu, ang mga hoodlum na iyon ay mga junior member ng Kirin Gang, sabi ni Tong Chow kay Guning. Ang grupo ng mga hoodlum ay nagdulot ng maraming problema sa lugar na ito, kaya pamilyar sila sa isa't isa. Magaling, sundan mo ako para mahuli sila mamaya, sabi ni Guning. Walang problema. Inaasahan ng 3 pulis na makita ang galing ni Guning sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nakalimutan nilang sila ang mga pulis at tungkulin nilang manghuli ng masasamang tao. Mga ad ng Pub Future. Manager Ding, magkano ang lugi? Tanong ni Guning. Lahat ng pinsala sa mga sofa, lamesa, upuan, computer at mga produkto ng skincare ay umaabot sa 1.58 milyong yuan, sabi ni Manager Ding, pagkatapos ay ipinakita kay Guning ang listahan. Oh, kung idaragdag ang bayad sa kawani at bayad sa dekorasyon, magiging 2 milyong yuan ang kabuuan.
Great, babayaran ko sila. Kinuha ni Guning ang listahan. Pagkatapos nito, umalis siya kasama si Tong Chow at ang dalawa pang pulis. Nanatili si Manager Ding at ang iba pang staff sa shop para ayusin ang mga hindi naputol na mas mababang skincare na ibinebenta sa mas mababang presyo. Sayang ang pera kung itatapon nila ito sa basurahan, kaya napagpasyahan nilang ibenta ito ayon sa plano. Nang pumasok si Guning at ang iba pa sa parking lot, tinawagan ni Guning si Kay at tinanong siya kung saan matatagpuan ang grupo ng mga hoodlum. Kasunod ng patnubay ni Kay, si Guning kasama ang tatlong pulis ay nagmamaneho upang hanapin sila. Napansin ni Kay mula sa mga surveillance camera na pinahinto ng grupo ng mga hoodlum ang kanilang mga sasakyan sa isang malaking abandonadong lupa. May tatlong abandonadong gusali na nakatayo doon, at sigurado si Kay na dapat silang magtago sa loob. Makalipas ang halos 12 minuto, dumating si Guning at ang iba pa sa kalsada patungo sa malaking abandonadong lupain. Sinabihan ni Guning si Tong Chow na ihinto ang sasakyan. Hindi sila nagmamadaling sumulong. Ang tatlong abandonadong gusali ay nakatayo sa isang linya, at bawat isa sa kanila ay sumasakop ng 700 metro kwadrado. Muntik nang masira ang unang lumang gusali, at nandoon pa rin ang dalawa. Halatang matagal na silang inabandona dito, at hindi natuloy ang demolisyon. Kahit na hindi alam ni Guning ang dahilan, naisip na ang lokasyong ito ay hindi masama, at ito ay isang pag-aaksaya ng mga mali. Ang lupa ay humigit kumulang 3,000 metro kwadrado ang laki. Na hindi angkop para sa pagtatayo ng living area, ngunit sapat itong malaki upang magtayo ng mga gusali ng opisina, hotel, o clubhouse. Napakaraming mayayamang tao sa lungsod B, at maaari silang maging mapagbigay sa mga mamimili. Dahil may ideya si Guning, nagpasya siyang kunin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Guning ang isang van na huminto sa harap ng pangalawang abandonadong gusali. 8 lalaki ang kumakain, umiinom at nanonood ng TV sa isang silid sa unang palapag. Tila, kinuha nila ito bilang isang pansamantalang tirahan. Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang lugar na ito, biglang sabi ni Hu Yining, at sumimangot. Nakalakad ka na ba sa lugar na ito? Sabi ni Wu Xuanji. Imposible. 3 taon pa lang ako sa City B, at hindi pa ako nakapunta rito, tiyak na sabi ni Hu Yining. Paano pakiramdam ko parang pamilyar din ang lugar na ito, pero hindi pa ako nakapunta dito dati, sabi ni Tong Chow, at pakiramdam niya ay kakaiba rin ito. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Guning. Bakit? Seryoso. Tinatakot niyo akong dalawa, sabi ni Wu Xuanji at nakaramdam ng kaba. Si Wu Xuanji, sa katunayan, ay naniniwala sa mga multo, dahil nakatagpo siya ng kakaibang bagay noon. Noong siya ay 15, namatay ang kanyang lolo, kaya bumalik siya sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang kanyang nakababatang pinsan na 8 taong gulang ay biglang nawalan ng malay noong araw na inilibing ang kanyang lolo, kahit na hindi siya nasugatan o nagkasakit. Sabi ng isang matandang lalaki. Mahal na mahal ng kanyang lolo ang kanyang nakababatang pinsan noong nabubuhay pa ang kanyang lolo. Kaya ayaw ng kanyang lolo na iwan ang kanyang nakababatang pinsan. At kinuha niya ang kaluluwa ng kanyang nakababatang pinsan, na naging dahilan kung bakit nawalan ng malay ang kanyang nakababatang pinsan. Kung nais nilang iligtas ang buhay ng kanyang nakababatang pinsan, dapat nilang buksan ang libingan ng kanyang lolo, at palayain ang kaluluwa ng kanyang nakababatang pinsan. Pagkatapos noon, isang grupo ng mga tao ang nagpunta upang buksan ang puntod ng kanyang lolo, at isang matandang lalaki sa kanilang nayon ang nagsabi ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi nagtagal ay nagising na ang kanyang nakababatang pinsan. Maaari rin itong nagkataon, ngunit nagsimulang maniwala si Wu Xuanji sa mga pamahiin mula noon. Oh, tama, nabasa ko sa internet na ang lugar na ito ay haunted, sabi ni Tong Chow pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Nabasa ko na rin ang nakakakilabot na balita tungkol sa haunted place na ito. 5 taon na ang nakalilipas.
Lahat ng mga residente dito ay lumipat dahil magsisimula na ang demolisyon sa lugar na ito, ngunit isang batang babae ang ginahasa hanggang mamatay isang araw bago ang demolisyon. Nang sirain nila ang gusali kinabukasan, ang utak ng batang babae ay naipit sa kanyang ulo. Sabi ni Hu Yining, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Pagkaraan ng isang segundo, idinagdag ni Hu Yining, na hinto ang demolisyon ng ilang linggo, at hindi ito natuloy hanggang sa nilinis nila ang katawan. Gayunpaman, sunod-sunod ang pagkamatay ng maraming tao sa construction site kaya tuluyan nang tumigil ang demolisyon. Sa sandaling ang balita ay lumabas sa ibang bansa, walang sino man ang nangahas na kunin ang proyektong ito. Nang marinig ang nakakatakot na kwento, medyo nanginginig ang katawan ni Wu Xuanji, at nakaramdam ng takot. Mga ad ng Pub Future. Si Guning, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado, at iniisip kung ang lugar na ito ay talagang pinagmumultuhan. Mula nang makatagpo siya ng mga zombie, hindi naisip ni Guning na kakaibang bagay ang isang multo. Goddess Gu, hindi mo ba naiisip na nakakatakot ito? Nang makitang napakatahimik ni Guning, nagtanong si Tong Chao nang may pag-uusisa. Hindi talaga, sagot ni Guning. Ang reaksyon ni Guning ay nagpahiya sa kanila. Tatlo silang nasa hustong gulang na lalaki habang siya ay isang batang babae, ngunit hindi siya natakot, habang sila ay takot na takot. Mayroong dalawang paliwanag para dito. Una, ang multo ng dalaga ay patuloy na nagdudulot ng gulo. Pangalawa, sinadya ito ng pamilya ng dalaga para makaganti sa dalaga sa land developer, pero walang may patunay. Anyway, wala ng land developer ang nangahas na paunlarin ang lupaing ito, at wala ring nangahas na lumakad dito, sabi ni Tong Chao. Papasok na ako sa loob. Maglakas loob ka bang sundan ako? Tanong ni Guning. Ano? Nagulat silang lahat. Goddess Gu, ano ang gagawin mo sa loob? Tanong ni Wu Xuanji. Nasa loob mismo ang mga hudlom na iyon, sabi ni Guning, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse. Hindi sila pinilit ni Guning na sundan siya, dahil hindi ito isang ligtas na lugar, at hindi lahat ay may lakas ng loob na pumasok sa loob. Bagamat hindi sigurado si Guning kung totoo ang kwento, mas interesado siya sa lugar na ito. Kung may tunay na babaeng multo, maaari niyang makipagdeal dito, o sirain ito ng apoy gaya ng ginawa niya sa mga zombie. Tiwala si Guning na kakayanin niya ito. Mga ad ng Pub Future. Si Tong Chao at ang iba pang dalawang pulis ay hindi nagustuhan ang lugar na ito, ngunit si Guning, na isang batang babae ay walang pakialam dito. Nakakahiya kung sila, na tatlong adultong lalaki, ay huminto sa sandaling ito. Sa makatuwid, nang makitang papalabas si Guning, sinundan nila siya kaagad, at naglakad patungo sa mga abandonadong gusali. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes sa daan upang tingnan ang loob at labas ng mga abandonadong lumang gusali. Iniisip niya kung mahahanap niya ang babaeng multo sa kwento. Bigla na lang, nakaramdam ng malamig na tingin si Guning, at tumingin siya sa itaas ng walang pagkaantala. May isang babae na nakatayo sa mga guho ng unang nawasak na gusali, at siya ay nakatitig ng diretso kay Guning. Siya ay mukhang napakabata at nasa maagang 20s. Nakasuot siya ng maikling changsam at may mahabang kulot na buhok at maputlang mukha. Eksaktong babaeng multo ang babaeng ito sa kwento. May babaeng multo talaga. Nang makita ng babaeng multo ang mga mata ni Guning, nagulat ito, dahil alam nitong nakikita ito ng batang babae. Pagkatapos noon, sinubukang tumakbo palabas ng babaeng aswang, ngunit napatras ito nang makasalubong ang liwanag. Hindi ito makaalis sa dilim, at mahihimatay sa liwanag, kaya't sa gabi lamang ito magising. Hoy, naririnig mo ba ako? Tulungan mo ako please, sigaw ng babaeng multo kay Guning. Hindi sigurado kung naririnig ito ni Guning, ngunit umaasa ito dahil nakikita ito ni Guning. Ang babaeng multo ay parang balisa at sinsero. Sa katunayan, narinig ito ni Guning, at si Guning lang ang nakakarinig nito, ngunit abala si Guning sa ibang bagay ngayon, kaya hindi niya pinansin ang babaeng multo at tumalikod pagkatapos ng ilang segundo.
Sumakay sa isang pakikipagsapalaran sa mga pinagmulan sa No EuroLSN hashtag. Inakala ng babaeng multo na hindi ito naririnig ni Guning, at nagsimulang magduda kung nakita ba talaga ito ni Guning. Imposibleng makakita ng multo ang isang tao, at matatakot ang isang normal na tao kapag nakakita sila ng multo. Sa pag-iisip niyan, nadismaya ang babaeng aswang. Pumunta sila sa silid kung saan tumuloy ang 8 lalaki, at walang tigil na sinipa ni Guning ang pinto. Sa isang malakas na tunog, sinipa ang pinto at natakot ang mga lalaki sa loob. Maging si Tong Chow at iba pa ay nagulat sa kanyang pisikal na lakas. Sino? Sabay-sabay na nagalit ang mga lalaking iyon sa loob, at susumpe na sana si Guning, ngunit itinikom nila ang kanilang bibig nang makita nila ang 3 pulis. Wala sa mod si Guning na makipagtalo sa kanila, kaya dumiretso siya. Si Tong Chow at ang iba pa, syempre, sumunod sa kanya. Ang mga hudlom na iyon ay nagsimulang lumaban. Ngunit lahat sila ay nakainom ng beer, at hindi makakilos ng mabilis, kaya't wala silang oras upang gamitin ang kanilang mga patpat kapag sila ay nasangkot sa matinding labanan. Si Tong Chow at ang kanyang mga kaibigan ay mga sinanay na pulis, ngunit halos hindi pa rin sila maihahambing kay Guning. Matagal bago nila natalo ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagtutulungan, habang nagawang talunin ni Guning ang ilang lalaki sa ilang segundo ng mag-isa. Nang matalo ng 3 ang isang lalaki, natalo na ni Guning ang 5 hoodlums. Nahiya si Tong Chow at ang kanyang mga kaibigan dahil 3 silang nasa hustong gulang ngunit hindi kasing lakas ng isang batang babae. Gayunpaman, hindi sila nagseselos kay Guning, ngunit hinangaan siya ng higit kaysa dati. Ang mga hudlom na iyon ay pinalo lahat sa lupa, umuungol sa sakit pagkatapos ng ilang minuto. Goddess Gu, napakagaling mo. Talaga. Tayong 3 ay natalo lang ng isa sa pamamagitan ng pagtutulungan, ngunit ikaw lang ang natalo ng 5. Wala yon. Ang isang grupo ng mga security guard ay hindi rin katugma kay Goddess Gu. Tama ka, galugarin ang labyrinthine roots ng substance na ito sa No EuroLSN. Pinuri ni Tong Chow at ng kanyang mga kaibigan si Guning. Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. Alam mo ba kung sino tayo? Member kami ng Kiringang. Kung maglakas loob kang saktan kami, hindi ka hahayaang makatakas ang Kiringang. Isang hudlom ang nagbanta sa kanila. Bagamat sila ay mga pulis, ang Kiringang ay walang pakialam sa mga junior police na walang gaanong kapangyarihan. O talaga? Ngumisi si Guning. Alam kong miyembro kayo ng Kiringang, pero isa lang kayong mga hindi importanteng basura sa barkada. Sa tingin ko hindi ka paprotektahan ng Kiringang. Ikaw. Nang marinig iyon, nataranta ang mga hudlom na iyon, dahil sinabi ni Guning ang totoo. Ginamit nila ang pangalan ng Kiringang para ay bully ang iba, ngunit hindi sila mapoprotektahan ng Kiringang kung sila ay mahuli. Ngayon, naniniwala sila na may kakayahan si Guning na parusahan sila ayon sa gusto niya. Anong gusto mong gawin? Takot na tanong ng isang hudlom. Nasira mo ang aking tindahan at dapat mong bayaran ito, sabi ni Guning. Sumunod sa amin sa istasyon ng pulisya at sabihin sa amin kung sino ang utak, pagkatapos ay bayaran ang kabayaran na 2 milyong yuan sa kabuuan. Nang marinig iyon, naunawaan ng mga hudlom na iyon na pumunta si Guning dito para sa beauty salon. Nagulat sila na nahanap sila ni Guning sa loob ng maikling panahon, at nabigla din sila sa halaga ng perang kailangan nilang bayaran. 2 milyong yuan. Sila ay isang grupo lamang ng mga walang trabaho na hoodlums. Paano nila babayaran ang 2 milyong yuan? Ni hindi nila kayang bayaran ang 200,000 yuan. Mga ad ng Pub Future. Makakakuha lang sila ng 50,000 yuan bilang bayad sa pagtulong sa pamilya Zing na sirain ang tindahan ni Guning, dahil kinuha ng kanilang pinuno ang malaking bahagi ng sweldo. Wala tayong gaanong pera, sabi ng isang hudlom. Kung hindi mo ito mabayaran, ikukulong ka, sabi ni Guning. Hindi, natakot ang mga hudlom na iyon. Pwede mo ba kaming bigyan ng isang araw para mangolekta ng pera? Tanong ng isa pang hudlom. Tama,
Mangyaring bigyan kami ng isang araw, at babayaran namin ito. Mas gugustuhin pa nilang bayaran ang pera kaysa makulong. Si Guning ay hindi isang tao na maaari nilang guluhin, kaya pinili nilang makinig sa kanya. Hindi pwede, tumanggi si Guning. Kung hindi mo mabayaran ang kabayaran, maaari kang kumuha ng video at sabihin sa amin kung sino ang nagpadala sa iyo upang sirain ang aking tindahan dito, at hahanapin ko ang taong nasa likod mo. Kahit na binanggit nila ang pamilya Zing nang sirain nila ang tindahan, walang matibay na patunay si Guning, tulad ng recording o video nito. Kung walang matibay na patunay, hindi siya maaaring humingi ng legal na kabayaran. Kung ikukumpara sa pagdudulot ng gulo sa pamilya Zing nang hindi alam ng maraming tao, mas pinili ni Guning na ipahiya sila sa publiko. Ano? Ang mga hudlom na iyon ay parang na-corner. Gayunpaman, nawalan ng pasensya si Guning. Ginagawa mo ba o hindi? Wala akong oras na sayangin ka. Miss Gu, ito ay isang gawain na itinalaga sa amin ng aming pinuno, at hindi namin alam ang mga detalye. Sinabi lang niya sa amin na ito ang utos ng pamilya Zing, sabi ng isang hudlom. Wala siyang intensyon na talikuran ang kanyang responsibilidad, ngunit ito ang katotohanan. Oh, ano ang pangalan ng iyong pinuno at nasaan siya ngayon? Tanong ni Guning. Ang kanyang pangalan ay Liu Zhongming, at siya ay nasa Earth Nightclub, sabi ng hudlom. Ayaw niyang ipagkanulo ang kanyang pinuno, ngunit wala siyang pagpipilian. Magaling, sabay tayong pumunta sa Earth Nightclub, sabi ni Guning, at ang ibig niyang sabihin ay lahat. Mga ad ng pub future. Goddess Gu. Nag-alala si Tong Chao at ang dalawa pa, dahil ang Earth Nightclub ang lugar ng Kiringang. Nagtiwala sila kay Guning, ngunit natatakot pa rin sila sa Kiringang. Ayos lang, sabi ni Guning para aliwin sila. Dahil sinabi ni Guning, medyo nag-relax sila. Pagkatapos noon, nagtulungan ang mga hudlom na iyon na makatayo at naglakad palabas. Sinaksak ni Tong Chao ang kanilang van, at umupo si Guning kasama nila, kung sakaling makatakas sila, habang sina Wu Xuanji at Hu Yiming ang nagmamaneho ng sasakyan ng pulis na sinusundan sila. Hindi naiwasang isipin ni Guning na hindi niya nakasama ang Earth Nightclub, dahil nakatagpo siya ng maraming problema kung saan nasangkot ito. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya diretso niyang tinawagan si Manager Lu. Ibinigay ni Manager Lu kay Guning ang kanyang name card, at sinabi sa kanya na tawagan siya kung kailangan niya ng tulong sa Earth Nightclub. Kumusta, Manager Lu, si Guning, at kailangan ko ng tulong mo ngayon, sabi ni Guning nang masagot ang tawag. Hi, Miss Gu, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sabi ni Manager Lu. Mayroon bang isang lalaki na tinatawag na Liu Zhongming sa iyong gang? Nagpadala siya ng ilang lalaki para sirain ang tindahan ko, kaya kailangan ko siyang makausap. Papunta na ako ngayon sa Earth Nightclub, mahinahong sabi ni Guning. Hindi nasiyahan si Manager Lu matapos itong marinig, at sinabing may seryosong mukha, Miss Gu, huwag kang mag-alala, ipinapangako ko na haharapin ko ito ng maayos. Makikita ka ni Tian sa pinto. Si Tian ay tiyak na si Tian Gen na bodyguard ni Manager Lu. Salamat, sabi ni Guning at ibinaba ang tawag. Nagpalitan ng tingin ang mga hudlom na iyon sa isa't isa matapos marinig ang pag-uusap ni Guning kay Manager Lu sa telepono. Kung itong Manager Lu ay ang Manager Lu na nagtatrabaho sa Earth Nightclub, mapapahamak sila. Nakahinga ng maluwag ang 8 hoodlums, at napagtanto nilang nakagawa sila ng isang malaking pagkakamali ngayon. Miss Gu, ginawa lang namin ito ayon sa utos ng aming pinuno. Patawarin mo ba kami sa pagkakataong ito? Pakiusap, kami ay malubhang nasugatan. Nagsimula silang magmakaawa kay Guning, ngunit nanatiling tahimik si Guning sa daan. Nasira nila ang tindahan, ngunit walang nasaktan sa loob nito, kaya't sila ay arestuhin at itatabi sa himpilan ng pulisya ng hindi hihigit sa 15 araw hanggat maaari nilang bayaran ang kabayaran. Kung determinado si Guning na ay pakulong sila, ibubuli niya sila ng kapangyarihan, na kinasusuklaman ni Guning.
Ang utak ang dapat na parusahan ng husto pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Earth Nightclub, at naghihintay na si Tian sa kanila sa parking lot sa labas. Nang makita ang sasakyan ng pulis, nakikita ko ang noo ni T. Hindi niya alam na pumunta ito dito kasama si Guning, kaya natarante siya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Guning sa van. Sabay lakad paarap ni Tian. Ikinagalak na makita ka, Miss Gu. Ikinagalak na makita ka rin, Tian Ge, sabi ni Guning. Naghihintay si Liu Zhongming sa pribadong silid. Medyo busy ang manager namin ngayon, kaya absent siya, pero sabi niya, you can deal with Liu Zhongming any way you want, sabi ni Tian. Nang marinig iyon, ang 8 hudlum ay nawalan ng pag-asa. Malapit na pala talaga ang dalagang ito kay Manager Lu. Salamat, sagot ni Guning. Ayaw maapektuhan ni Guning ang negosyo ng Earth Nightclub, kaya sinabihan niya si Tong Chao at ang dalawa pang habarin ang kanilang uniforme ng pulis bago sila sumunod kay Tian sa loob. Bukas ang Earth Nightclub 24/7, kaya siksikan pa rin at maingay sa loob. Naghihintay si Liu Zhongming sa isang pribadong silid sa ikatlong palapag, at may 2 bodyguard na nanonood sa kanya. Si Liu Zhongming ay isang middle manager sa Earth Nightclub, na siyang dahilan kung bakit niya nakipagkaibigan si Jing Wenhao na ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Mga ad ng Pub Future. Hindi niya alam kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Manager Lu sa sandaling ito, kaya naisip niyang ligtas na siya. Habang hinihintay niya si Manager Lu, umupo siya ng maluwag sa sofa habang kumakain ng tsaa. Ginabayan ni Tian si Guning at ang iba pa kaya nakarating sila kaagad. Sa ikalawang pagbukas ng pinto, naisip ni Liu Zhongming na papasok si Manager Lu, at agad na tumayo. Gayunpaman, nagpakita si Tian sa halip. Napatulala siya nang makita niya ang grupo ng mga hudlum na naglalakad sa loob ng 2 at 3. Nang makita niya ang mga ito, napagtanto niyang may mali. Ang mga hudlum na iyon, gayunpaman, ay hindi nang ahas na salubungin ang kanyang mga mata, at ibinaba ang kanilang mga ulo ng may konsensya. Tian Ge, anong nangyayari dito? Tanong ni Liu Zhongming, sinusubukang manatiling kalmado. Hindi sinagot ni Tian Ge ang tanong ni Liu Zhongming, ngunit sinabi kay Guning ng buong paggalang, Miss Go, ito si Liu Zhongming, kaya mong gawin lahat ng gusto mo sa kanya. Tian Ge, ito. Inikat ni Liu Zhongming ang kanyang mga mata sa gulat. Tumanggo si Guning kay Tian Ge, pagkatapos ay lumingon kay Liu Zhongming. Napakalamig ng kanyang mga mata kaya napaatras si Liu Zhongming sa takot. I bet dapat alam mo kung bakit ako nandito. Hanggat sasabihin mo sa akin kung sino ang utak at magbayad ng kabayarang 2 milyong yuan, maaari kang umalis, o ang iyong buhay ay nasa panganib, sabi ni Guning. Hindi lamang hihilingin ni Guning ang pamilya Jing para sa kabayaran, ngunit hiniling din niya ito kay Liu Zhongming. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawa. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa mga tauhan, kaya handang parusahan sila ni Guning ng basta-basta. Ano? Hindi alam ni Liu Zhongming kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Makakapagbayad siya ng 2 milyong yuan. Ngunit napakahirap para sa kanya na sabihin kay Guning kung sino ang utak. Si Jing Wenhao ay ang kanyang malapit na kaibigan, at nag-aatubili siyang ipagkanulo siya. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagawin, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sabihin ang isang pangalan. Ibinuka ni Tian Ge ang kanyang bibig. Natakot si Liu Zhongming, pagkatapos ay sinabi sa kanila ang lahat. Mga ad ng Pub Future. Si Jing Wenhao ang nagbigay sa kanya ng 100,000 yuan para sirain ang beauty salon. Nang umamin si Liu Zhongming, ni-record ito ni Tong Chao gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos nito, naglipat si Liu Zhongming ng 2 milyong yuan sa bank account ni Guning bilang kabayaran, at umalis ang grupo ni Guning patungo sa Hachon Group. Dahil nagpa siya si Guning na i-drop ang lahat, si Liu Zhongming ay hindi tinanggal sa trabaho, ngunit siya ay na-demote sa grassroots level. Ayaw itong tanggapin ni Liu Zhongming, ngunit hindi siya nang ahas na magreklamo. Si Jing Wenhao ang dahilan ng kanyang pagkababa,
at sinimulan niyang sisihin si Zhing Wenhao para dito. Kung hindi dahil kay Zhing Wenhao, hindi siya mawawalan ng malaking halaga at ang kanyang posisyon sa middle management. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpa siya si Liu Zhongming na hilingin kay Zhing Wenhao ang 2,000,000 yuan. Ang 2,000,000 yuan ay wala lamang sa paningin ni Zhing Wenhao, ngunit iyon ang lahat ng pera na mayroon siya. Pagkatapos, tinawagan niya si Zhing Wenhao. Zhing Wenhao, dinala mo ako ng malaking problema. Siniko ni Liu Zhongming si Zhing Wenhao sa sandaling sinagot ang kanyang tawag. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Zhing Wenhao, at nakaramdam ng dismaya sa kanyang hindi magandang ugali. Hindi inisip ni Zhing Wenhao na tinawag siya ni Liu Zhongming dahil sa beauty salon, dahil akala niya ay hindi ito mahalaga kung tutuusin. Anong ibig kong sabihin? Sinabi mo sa akin na sirain ang beauty salon nang hindi nalalaman ang tungkol sa suporta nito. At ngayon ay pinarusahan ako dahil sa iyong hanggal na desisyon. Nagtaas ng boses si Liu Zhongming sa galit. Ano? Kinabahan si Zhing Wenhao. Sino ang boss ng beauty salon? Tanong niya. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam ko na malapit siya kay Manager Lu. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Manager Lu sa kanya? Sinabi niya sa kanya na parusahan ako ayon sa gusto niya. Sabi ni Liu Zhongming. Humingi siya ng kompensasyon ng 2,000,000 yuan, kaya dapat mong ilipat ito sa aking account ngayon din. Ano? Malapit ang amo ng beauty salon kay Manager Lu. Nang marinig iyon, nagulat si Zhing Wenhao. Si Manager Lu ang pinaka-senior na manager sa Earth Nightclub, at may hawak na mahalagang posisyon sa Kiringang. Kung malapit lang sa kanya ang amo ng beauty salon, talagang malaki ang naging gulo niya. Bagamat ang pamilya Zhing ay isang napakayamang pamilya sa CTB, hindi nila gustong makipagtalo sa mga gang. Nang marinig ni Zhing Wenhao na gusto ni Liu Zhongming na bayaran niya ang kabayaran, hindi siya nasiyahan. Bagamat totoo na siya ang nagdala kay Liu Zhongming ng malaking problema. Hindi ba dapat si Liu Zhongming na mismo ang magdadala ng resulta pagkatapos kunin ang kanyang pera at pumayag na hawakan ito para sa kanya? Hindi nasisiyahang sinabi ni Zhing Wenhao, Zhongming, sa tingin ko ay hindi ito makatarungan. Kinuha mo ang pera ko at nangako kang lutisin ang problemang ito para sa akin. Hindi ba dapat ikaw mismo ang mag-ako ng responsibilidad para sa resulta? Bakit ko dapat bayaran ang kabayaran? Kung hindi ka confident na kakayanin mo ng maayos, bakit hindi mo tinanggihan sa umpisa? Tama rin si Zhing Wenhao. Dahil kinuha ni Liu Zhongming ang kanyang pera at nangakong tutulungan siya, dapat harapin ni Liu Zhongming ang problema ng maayos. Gayunpaman, naramdaman ni Liu Zhongming na siya ay nakulong ni Zhing Wenhao, at hindi naisip na mali kung humingi siya ng kabayaran kay Zhing Wenhao. Natrap mo ako. Humingi nga ako sa iyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa amo nito, ngunit sinabi mong walang tao ang amo nito, kaya pumayag akong tumulong. Sa tingin mo ba hindi mo na kailangang managot? Sabi ni Liu Zhongming sa malamig na tono. Kumunat ang noo ni Zhing Wenhao. Akala nga niya ay walang tao ang amo ng beauty salon, at nagulat din siya sa impluwensya ng amo nito ngayon. Hindi pa rin namalayan ni Zhing Wenhao na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Dapat ay mas naunawaan niya ang kanyang kaaway bago siya kumilos. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng pasensya si Liu Zhongming, at nagbanta. Zhing Wenhao, huwag kang magsisi sa hinaharap kung hindi ka magbabayad ng kabayaran ngayon. Ikaw, naiinis si Zhing Wenhao. Liu Zhongming, kailangan mo bang gawin iyon? Si Liu Zhongming ay hindi isang mahalagang tao sa mga mata ni Zhing Wenhao, ngunit si Zhing Wenhao ay natatakot sa kamatayan. Si Liu Zhongming, sa kabilang banda, ay miyembro ng Kiringang at palaging itinaya ang kanyang buhay. Zhing Wenhao, alam kong walang halaga sa iyo ang 2,000,000 yuan, ngunit ito ang lahat ng mayroon ako, sabi ni Liu Zhongming. Walang halaga ang 2,000,000 yuan para kay Zhing Wenhao, ngunit hindi siya nasisiyahan sa saloobin ni Liu Zhongming sa kanya. Gayunpaman,
Gaano man kagalit si Jing Wenhao, kailangan niyang magkompromiso dahil ayaw niyang mamatay ng bata pa. Sige, bibigyan kita ng 2 milyong yuan, sabi ni Jing Wenhao sa huli. Mga ad ng pub future. Walang pakialam si Liu Zhongming kung masisira ang kanilang relasyon sa pagkakataong ito dahil pera ang ibig sabihin ng lahat sa kanya. Matapos ibaba ang tawag kay Liu Zhongming, inilipat ni Jing Wenhao ang pera sa kanyang bank account. Nasira ang kanilang relasyon pagkatapos ng gulo na ito, ngunit tinanggap pa rin ito ni Jing Wenhao dahil magiging ligtas ang kanyang buhay ngayon. Ang hindi pa alam ni Jing Wenhao ay kailangan niyang magbayad kay Guning ng isa pang 2 milyong yuan na makalipas ang ilang sandali. Masyadong galit si Jing Wenhao para tanungin si Liu Zhongming kung pinagtaksilan niya siya. Hindi nagtagal, natanggap ni Liu Zhongming ang pera, at dumating din ang grupo ni Guning sa gusali ng Hachon Group. Si Tong Chao at ang dalawa pa ay nakasuot muli ng kanilang uniforme ng pulis. Nang makita ang mga pulis na papasok, ang mga tao ay lumingon sa kanila nang may pagkalito. Ano man ang nangyari, naniniwala ang karamihan na hindi ito maaaring maging isang magandang bagay. Dumiretso sila sa reception, at ipinakita ni Tong Chao ang kanyang police officer certificate sa receptionist. Hi, nandito kami para hanapin si Jing Wenhao. Na siya sa isang pangyayari na may kaugnayan sa gang, at kailangan natin siyang kausapin. Maghintay ng 1 segundo. Kailangan ko munang kontakan si Vice General Manager Jing, sabi ng receptionist. Ang mga normal na bisita ay hindi maaaring makipagkita sa pamamahala ng walang appointment, ngunit ang pulis ay isang exception. Oo naman, sabi ni Tong Chao, at agad na tinawag ng receptionist ang sekretarya ni Jing Wenhao. Si Jing Wenhao ay ang Vice General Manager ng Hachon Group. Bagamat negosyo ng kanyang pamilya ang Hachon Group, at siya lang ang tagapagmana ng pamilya Jing, kailangan pa rin niyang matuto bago niya ito kunin. Napaka-ambisyosa ni Jing Wenhao, ngunit wala siyang natitirang kakayahan, kaya wala siyang kahangahangang tagumpay kahit na nagtrabaho sa kumpanya sa loob ng 2 taon. Mga ad ng pub future. Sa sandaling natanggap ng sekretarya ni Jing Wenhao ang tawag, iniulat niya ito kay Jing Wenhao. Kakabalik lang ni Jing Wenhao sa kumpanya, at ang problema ay natagpuan siya ng walang pagkaantala. Lang ng receptionist sa sekretarya ni Jing Wenhao na 3 pulis ang gustong makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi binanggit na ito ay tungkol sa isang insidente na may kinalaman sa gang, kaya naguluhan si Jing Wenhao kung bakit gustong makita siya ng mga pulis. Hindi niya akalain na tungkol ito sa beauty salon, dahil akala niya ay nalutas na ang problema pagkatapos niyang bayaran si Liu Zhongming ng 2 milyong yuan. Sa kabuuan, si Jing Wenhao ay masyadong walang muwang at makasarili. Naniniwala siya na uunlad ang lahat ayon sa gusto niya. Anyway, simula nang dumating ang mga pulis para hanapin siya, halatang kailangan niyang magpakita. Kaya naman, umalis si Jing Wenhao sa kanyang opisina, kasunod ang kanyang sekretarya. Inimbitahan ng receptionist ang grupo ni Guning na maupo sa lounge at nagsilbi sa kanila ng tsaa habang naghihintay sila. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jing Wenhao at ang kanyang sekretarya. Tumayo si Tong Jin at ang dalawa pa para ipakita ang kanilang pagiging magalang, ngunit nakaupo pa rin doon si Guning na nakatingin kay Jing Wenhao. Vice General Manager Jing, ikinagalak kitang makilala. Nakatanggap kami ng ulat ngayon na sangkot ka sa pag-atake na nag-atake sa gang. Sinira ng grupo ng mga hoodlum ang XX Beauty Salon sa Fengshan Shopping Mall sa ilalim ng iyong order. Mangyaring sundan kami sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon, sabi ni Tong Chao. Nang marinig iyon, nagulat at nabaliw si Jing Wenhao. Halata na ngayon na pinagtaksilan siya ni Liu Zhongming. May proof ka ba? Hindi mo lang ako madadala sa istasyon ng pulis nang walang malinaw na patunay. Masisira nito ang reputasyon ko. Nakipagtalo si Jing Wenhao. Mayroon kaming video ng pag-amin ni Liu Zhongming kasama ang mga record ng iyong mga tawag sa kanya at ang pera na inilipat mo sa kanyang bank account, sabi ni Tong Chao. Ang mga record ng mga tawag at pera ay walang kahulugan. Normal na magkaibigan lang kami. Itinanggi ni Jing Wenhao, bagamat hindi ito mapanghikayat.
Ginang. Nagkaroon ng pagtatalo sina Zing at Miss Zing sa XX Beauty Salon ngayon, at nasira ang XX Beauty Salon pagkaraan ng ilang sandali. Sa tingin ko, hindi ito nagkataon, sabi ni Tong Chow. By the way, meron din kaming dalawa. Mga call recording. Ano? Nagulat si Zing Wenhao. Sa kanyang pagkamangha, si Liu Zhongming ay may mga recording ng kanilang mga tawag. Sa katunayan, hindi ito sinasadya ni Liu Zhongming, ngunit palagi lang niyang itinatakda ang function ng pag-record ng tawag, upang magkaroon ng mga pag-record ng tawag kahit sinong tumawag sa kanya. Nagalit si Zing Wenhao. Alam mo ba na nagkaproblema ang nanay ko at ang nakababatang kapatid ko sa beauty salon? Bakit hindi mo nahuli ang babae? Sa tingin mo ba ay mahina ang pamilya Zing? Iyon ay dahil sila ang unang nagdulot ng gulo, at ang boss ng XX Beauty Salon ay magbabayad para sa medikal na bayad ni Mrs. Zing at Miss Zing, ngunit dapat kang magbayad ng kompensasyon sa 2 milyong yuan, sabi ni Tong Chow. Sinabi ni Guning sa kanila na handa siyang bayaran ang bayad sa medikal ni na Mrs. Zing at Miss Zing, na humigit kumulang ilang libong yuan. Na-dislocate ang pulso ni Zing Wenmei, at napakaliit ng gastos para ilipat ito pabalik. Nahulog lang si Mrs. Zing at halos hindi makagalaw ngayon. Hindi na niya kailangang gumamit ng gamot o uminom ng mga gamot. Sa makatuwid, ang kanilang medikal na bayad ay pangunahing bayad sa medikal na pagsusuri. Bakit ako magbabayad ng kabayaran? Hindi pa ba ito binayaran ni Liu Zhongming? Nangikil ka kung hihingi ka ulit ng pera. Nagalit si Zing Wenhao. Sa oras na ito, nauna si Guning. Nagpadala siya ng isang grupo ng mga hoodlums para sirain ang aking tindahan, kaya dapat niyang bayaran ang kabayaran. At kinuha mo siya para gawin iyon, kaya dapat mo ring panagutan iyon. Bagamat maaayos ang kaso hanggat binayaran ang kabayaran, si Guning ay may sariling mga patakaran, at ayaw niyang pabayaan ang sinuman sa kanila na makatakas dito. Hindi siya nagkulang ng 2 milyong yuan, ngunit hindi niya pinahiya si Zing Wenhao sa isang pampublikong lugar. Sino ka? It's none of your business. Hindi kilala ni Zing Wenhao si Guning, at nakaramdam siya ng dismaya nang pigilan sila ni Guning. Ako ang boss ng XX Beauty Salon, sabi ni Guning. Ikaw ang babaeng nanakit sa nanay at nakababatang kapatid ko. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Galit na galit si Zing Wenhao, at gustong suntukin si Guning, ngunit pinigilan ito ng kanyang sekretarya. Nagkagulo muna sila sa shop at sinubukan pa nila akong sampelan. Sa tingin ko may karapatan akong ipagtanggol ang sarili ko, sabi ni Guning na may kalmadong mukha. Fine, sinaktan mo ang nanay ko at ang nakababatang kapatid ko at sinira ko ang tindahan mo. Sa tingin ko ito ay kahit ngayon. Bakit 2 beses kang humihingi ng kabayaran? Napakawalan diya mo, binatukan ni Zing Wenhao si Guning. Kung tutusin, siya ang walang hiya dito, dahil akala niya ay napakayaman ng kanyang pamilya at kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. E ano ngayon? Sinira mo ang aking tindahan, at ako ang bahala kung magkano ang dapat mong bayaran para dito. Hindi ba't napakayaman at maimpluwensyang pamilya Zing sa CTB? Hindi ka ba nagbanta na paparusahan mo ako? Ngumisi si Guning nang may pang-aalipusta. Ikaw, muling nagalit si Zing Wenhao. Sa sandaling ito, pinutol sila ng sekretarya ni Zing Wenhao. Miss Gu, walang ganoong bagay na ginagamit ng pamilya Zing ang impluwensya nito para ay bully ang iba, ngunit talagang extortion kung hihingi ka ulit ng kabayaran. Mga ad ng Pub Future. Walang nagpakilala kay Guning, ngunit nagawang tawagin ng sekretarya ni Zing Wenhao ang kanyang apelyido. Malinaw na nakilala niya si Guning. Sa simula, naisip niya na mukhang pamilyar si Guning, at naalala kung sino si Guning pagkatapos mag-isip ng matagal. Nang makilala niya si Guning, naunawaan niya na hindi siya maiinis. Si Zing Wenhao naman ay nakasimangot. Nagulat siya na napakagalang ng kanyang sekretarya sa batang babaeng ito na nakatayo sa kanyang harapan.
Biglang naalala ni Zing Wenhao na sinabi sa kanya ni Liu Zhongming na ang boss ng XX Beauty Salon ay may malapit na relasyon kay Manager Lu ng Earth Nightclub. Sa pag-iisip niyan, nag-aatubili din si Zing Wenhao na makipagtalo sa kanya muli, ngunit hindi pa siya natatakot. Pangangikil. Hindi naman ako nagkukulang sa pera, pero kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo, giit ni Guning. Naglipat ako ng 2 milyong yuan kay Liu Zhongming, kaya ginamit na niya ang pera ko para bayaran ang kabayaran. Ginawa ni Zing Wenhao ang lahat para pigilan ang kanyang galit. Wala akong pakialam. Kailangan kong bayaran mo ako ng personal, sabi ni Guning. Ikaw. Muling nagalit si Zing Wenhao. Gusto ng sekretarya ni Zing Wenhao na makausap si Zing Wenhao ng pribado, kaya sinabi niya sa grupo ni Guning, paumanhin sandali. Oo naman. Sumang-ayon si Guning. Pagkatapos noon, hinayla ng sekretarya ni Zing Wenhao si Zing Wenhao sa isang tabi, at kinausap siya sa kanyang tainga sa mahinang boses. Manager Zing, sa palagay ko ay mas mabuting magkompromiso tayo sa pagkakataong ito. Guning ang pangalan ng dalaga, at siya rin ang boss ng Jade Beauty Jewelry na pinakasikat na brand ng alahas kamakailan, pahayag ng kanyang sekretarya. Ano? Inikat ni Zing Wenhao ang kanyang mga mata sa gulat. Kung ganoon, kailangan niyang magkompromiso ngayon. Bagamat ayaw niyang gawin iyon, hindi siya tanga para pumili ng matatalo na laban. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpa siya si Zing Wenhao na ikompromiso, ngunit sa ngayon lang. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, babayaran niya si Guning sa hinaharap. Oo naman, babayaran ko ang kabayaran, sabi ni Zing Wenhao nang maglakad siya pabalik. Mabuti, ito ang aking bank account. Binigyan ni Guning ng isang pirasong papel si Zing Wenhao, at agad itong kinuha ng kanyang sekretarya. Mga ad ng Pub Future. Ginoo. Zing, mangyaring sundan kami sa istasyon ng pulisya para sa record, sabi ni Tong Chow. Ikaw. Nang marinig iyon, muling nawalan ng galit si Zing Wenhao. Ito ang tuntunin, at kailangan itong sundin ng lahat, dagdag ni Tong Chow. Wala nang ibang magagawa si Zing Wenhao, kaya kinailangan niyang sundan si Tong Chow sa istasyon ng pulis. Ang mga kawani na nagtatrabaho sa kumpanya ay nagsimulang talakayin ito nang si Zing Wenhao ay dinala ng 3 pulis. Bakit umalis si Manager Zing kasama ang pulis? Narinig kong sinabi ng pulis na si Manager Zing ay sangkot sa isang insidente na may kaugnayan sa gang. Jesus, ang mga pulis na iyon ay hindi nagligtas ng anumang mukha para sa pamilya Zing. Narinig ko na si Manager Zing ay umupo ng isang grupo ng mga hoodlum para sirain ang tindahan ng babae. Ano? Bakit? Sino ang nakakaalam? Ako lang ba ang nag-iisip na parang pamilyar ang babae? Sa tingin ko parang pamilyar din siya, pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Alam ko. Siya si Goddess Gu na sobrang sikat sa internet ngayon. Oh, tama. Pagkatapos noon, nagsimula silang mag-usap tungkol kay Guning. Dahil sa ginawa ni Guning noon, naniniwala silang lahat na hinuhukay ni Zing Wenhao ang sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagkilos laban kay Guning. Si Guning ay isang kilalang matagumpay na negosyante, at mayroon siyang isang malakas na network. Si Zing Wenhao ay walang kapantay para sa kanya. Hindi sumama sa kanila si Guning sa istasyon ng pulisya pagkatapos umalis sa Hachon Group, ngunit umalis siyang mag-isa patungo sa Antai-Gong Kalye. Gayunpaman, tila ang araw na ito ay sinadya upang maging isang mahabang araw, at ang mga problema ay naganap ng sunod-sunod. Ang isang malaking halaga ng mga kalakal ay naihatid sa tindahan ni Dulei Feng sa maikling panahon. Na nagpagulat sa kanyang stepmother na nagbigay ng espesyal na atensyon sa kanyang tindahan sa lahat ng oras. Sa kanyang pagkamangha, si Dulei Feng ay nagkaroon ng sapat na pera para makabili ng mga kalakal, at nakahanap pa siya ng pinagmumulan upang mabili ang mga ito. Hindi ba siya natatakot na ang mga hoodlum na iyon ay magdulot na naman ng gulo sa kanya? Ayaw niyang makitang maayos muli ni Dulei Feng ang tindahan. Walang pagkaantala, tinawagan ng stepmother ni Dulei Feng, si Li Fengxia,
ang pinuno ng mga hudlom na inupahan niya para gumawa ng mga bagay para sa kanya. Niuge, si Dolei Feng ay nakakuha lang ng bagong batch ng mga paninda sa kanyang tindahan. Kailan ka libre? Matutulungan mo ba akong sirain ang tindahan niya? Tanong ni Li Fengxia. Talaga, nagulat si Niuge. Walang problema. As long as kaya mo kaming bayaran as usual, pupunta na kami dyan ngayon din. Oo naman, ililipat ko ang pera sa iyo kapag tapos na ito, nakangiting sabi ni Li Fengxia. Binayaran ni Li Fengxia ang mga hudlom na iyon ng 3,000 yuan bawat pagkakataon. Hindi naman sila miyembro ng anumang gang, kaya hindi mataas ang sweldo. Sapat na ang 3,000 yuan para masiyahan silang 5 sa isang gabi ng inuman at mga babae, kaya handa silang kunin ang trabahong ito. Nang dumating si Guning sa Antai-gang kalye, pumunta muna siya sa ladies' room, at kumuha ng malita. Pagkatapos nun, naglakad na siya papunta sa shop. Hindi niya ginamit ang kanyang jade eyes para eyescan ang mga antik na nakalagay sa mga stand sa tabi ng kalsada sa pagkakataong ito. Ngunit kahit na ganoon, naramdaman pa rin niya ang isang tunay na antik. Naramdaman niya iyon, hindi niya nakita. Gayunpaman, hindi ito isang magandang bagay, dahil ang isang normal na tunay na antik ay matatagpuan lamang sa kanyang jade eyes, at siyin lang ang kanyang nararamdaman. Sabay-sabay na tumingin si Guning sa direksyon ng yin, at ginamit ang kanyang jade eyes ng sabay. May bronze tripod sa lupa sa harap ng isang medyo may edad na lalaki. Nang makita ito, hindi naisip ni Guning na maaaring nagmula ito sa sinaunang libingan na binisita niya noong nakaraang pagkakataon. Bagaman ang sinaunang libingan ay nasa kabisera, ang mga naghuhukay ng libingan ay nagbebenta ng mga anti-gang bagay na natagpuan nila sa lahat ng dako. Bilang karagdagan, hindi karaniwan na makakita ng tansong natatakpan sa yin, kaya naisip ni Guning iyon. Posible rin na ang tanso ay lumabas mula sa isa pang sinaunang libingan. Isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki ang tumitingin sa bronze tripod. Mukhang interesado sila dito. Mga ad ng pub future. Mukhang hindi maganda ang tindera, at halatang naapektuhan ang kanyang kalusugan ng bronze tripod na ito. Lumakad pasulong si Guning at huminto sa kanilang tabi, ngunit hindi pa ito nagsalita. Napansin din nila si Guning, ngunit karaniwan ng napapaligiran ng iba sa kalyeng ito. Guro, ano sa tingin mo? Tanong ng medyo may edad na sa matanda. Sa tingin ko ito ay isang magandang dekorasyon, sabi ng matanda. Bagamat sinabi iyon ng matanda, sigurado siya na ang bronze tripod na ito ay malamang na totoo. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi ng malakas ay baka pagsisihan ng may-ari ng stand kapag nalaman niyang isang tunay na antik iyon. 30,000 yuan lang, di ba? Gusto mo ba ng cash o transfer? Tanong ng medyo may edad na sa nagbebenta. Pakilipat po, sabi ng may-ari ng stand. Hindi ligtas na magdala ng napakaraming pera. Walang problema, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay tinanong ang may-ari ng stand para sa kanyang bank account. Sa loob ng 2 minuto, natanggap ng nagbebenta ang pera, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ang matandang lalaki ay umalis na may dalang tanso, na sinundan ni Guning. Pagkatapos sundan sila ng halos 10 metro, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Mangyaring maghintay ng 1 segundo. Huminto ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda, pagkatapos ay lumingon kay Guning. Bata, maaari ba akong tumulong? Tanong ng matanda. Hindi na sila nagulat nang makita si Guning, dahil nakilala nila na siya ang babaeng nakatayo sa tabi nila noon. Ngumiti si Guning. Hi, I'm so sorry to stop you, pero anti-gang expert ka ba? Ito ay isang tanong, ngunit alam na ni Guning ang sagot. Haha, tama ka. Nagtatrabaho ako sa antique appraisal industry, sagot ng matanda. Well, may mga bagay akong dala. Gusto mo bang tingnan? Magalang na tanong ni Guning. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mata ng matanda. Bilang isang antique expert, pinakagusto niya ang anti-gang appraisal. Mga ad ng pub future. Oh,
mayroon kang ilang mga bagay na nangangailangan ng pagtatasa. Sure, willing akong tumulong since free naman ako ngayon, sabi ng matanda. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Maraming salamat. Mangyaring sumunod sa akin, sabi ni Guning. Mahusay, sabi ng matanda. Pagkatapos noon, ginabayan sila ni Guning sa tindahan ni Doleifeng. Hindi naman ito kalayuan, at hindi nagtagal ay dumating na sila. Kakabukas pa lang ng shop ng maliit na pinto, at hindi pa ito handang magsilbi sa mga customer, kaya diretsong pumasok si Guning. Sa tindahan, lahat ng mga paninda ay nakatambak sa bulwagan, at isa-isa itong inilalagay ni Doleifeng kasama ang isa pang lalaki. Nang makita si Guning na papasok sa loob, tumayo kaagad si Doleifeng. Kumusta, boss? Ilalagay lang namin ang mga kalakal na ito, at malapit na itong matapos. Binati rin ng lalaking nakatayo sa tabi ni Doleifeng si Guning. Ikinagalak kong makilala ka, boss. Nasasabik siyang makita si Guning. Ang lalaking ito ay halos 40 taong gulang. At siya ay nagtatrabaho sa Dushi Antiques sa loob ng maraming taon, ngunit ang Dushi Antiques ay halos hindi na nakautang kanina, kaya siya ay huminto sa kanyang trabaho. Tinawag na siya ngayon ni Doleifeng para bumalik, at pumayag siya dahil hindi pa siya nakakahanap ng ibang trabaho. Sinabi rin sa kanya ni Doleifeng ang tungkol sa impluwensya ng kanilang bagong amo, kaya hindi siya natakot na isasara ang tindahang ito isang araw sa mangyayari. Nang marinig ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ng matanda na tinawag nila si Guning na sila amo, pareho silang nagulat. Sa kanilang pagtataka, si Guning ang boss ng isang anti-gang tindahan. Bagamat ang mga kalakal na iyon ay pawang mga gawang kamay na gawa, wala sa mga ito ang tunay na antik. Maaari mong ipagpatuloy ang paglalagay sa kanila, kailangan kong pag-usapan ang isang bagay sa dalawang ginoon na ito, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Doleifeng. Pagkatapos ay ginabayan ni Guning ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda sa opisina. Pagdating nila sa opisina, itinabi ni Guning ang malita, at nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila. Bata, nagulat ako na ikaw ang amo ng isang anti-gang tindahan. Napakabihirang makita, sabi ng matanda. Mayroon napakakaunting mga kabataan na interesado sa mga antigo. Ngumiti si Guning at sinabing, interesado ako sa kanila, ngunit wala akong masyadong alam tungkol sa kanila. Pwede kang matuto basta interesado ka sa kanila. Kung tutuusin, napakabata mo pa, at mayroon kang sapat na oras, sabi ng matanda. Oh, nasaan ang mga bagay na gusto mong tingnan ko? Hindi natin kailangang magmadali, sabi ni Guning. Maaari ba akong magtanong sa iyo bago natin suriin ang mga ito? Please, sabi ng matanda. Ang bagay ay, nabasa ko mula sa isang libro na ang mga antik na kinuha mula sa mga sinaunang libingan ay laging sakop sa yin. Kapag nahawakan ito ng isang tao, maaari siyang maapektuhan ng yin. Minsan, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga bangungot at hindi makatulog ng maayos. Kapag lumala ito, maaaring nasa panganib ang buhay ng tao. Narinig mo na ba ito dati? Tanong ni Guning. Nang marinig iyon, nagseryoso ang mukha ng nasa katanghaliang gulang at ng matanda. Narinig ko na ito dati, pero hindi ko pa nakikita sa personal, kaya hindi ko alam kung totoo o hindi. Nalalamig ka ba kapag hinawakan mo itong bronze tripod? Nagtanong muli si Guning, ngunit ito ay may katiyakan. Nang marinig iyon, medyo nanigas sila, at nagpakita ng takot sa mga ekspresyon. Nanlamig nga sila nang hawakan nila itong bronze tripod, pero paano niya malalaman? Totoo ba? Iniisip ang sinabi ni Guning sa kanila, nanginginig sila sa takot. Inilagay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bronze tripod sa mesa at walang pag-aalinlangan na inilalayo ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang maniwala, pero natatakot talaga siya. Ibig mo bang sabihin na ang bronze tripod na ito ay maaaring sakop ni Yin? Tanong ng matanda. Oo, seryosong sabi ni Guning. Ano?
Pareho silang nabigla. Paano mo alam? Tanong ng medyo may edad na. Mayroon akong bronze sa akin ngayon, at maihahambing mo ito sa isang ito, sabi ni Guning, at pumunta upang kunin ang kanyang malita. Nilagay niya ang malita niya sa mesa at binuksan iyon. Hindi na nagulat ang nasa katanghaliang gulang at ang matanda nang makakita ng napakaraming mga antik, dahil hindi nila alam o naisip na lahat sila ay totoo. Naglabas si Guning ng isang tanso at ibinigay ito sa matanda. Pakiramdam mo at tingnan mo. Ang kakanyahan na ito ay ligtas na nakalagay sa gitna ng Nove Euro LSN. Mga ad ng pub future. Kinuha ito ng matanda, ngunit hindi siya nakakaramdam ng hindi komportable, pagkatapos ay sinimulan niya itong tasahin. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas ang resulta, totoo ang tanso, na ikinamangha ng matanda. Pakilagay ito, at damhin ang tansong binili mo, sabi ni Guning. Pinakinggan siya ng matanda, at hinawakan ang bronze tripod na kabibili lang niya. Sa ikalawang pagdampi ng kanyang kamay sa bronze tripod, nakaramdam siya ng hindi komportableng lamig, at binawi ang kanyang kamay sa isang iglap. Well, ang matanda ay natigilan sa isang segundo. Hindi siya makapaniwala na totoo ang mga antik na sakop ng yin. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ng matanda kay Guning. Paumanhin, natatakot ako na hindi ko masabi sa iyo ang maraming detalye. Si Guning, syempre, ay hindi sasabihin sa kanila ang dahilan. Pinigilan kita dahil alam kong masasaktan ka nitong bronze tripod. Dahil ayaw ni Guning na sabihin sa kanila, hindi nila ipipilit. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating itapon ito? Tanong ng medyo may edad na. Hindi mo kailangang gawin iyon. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari mong iwanan ito sa akin, at maaari kong alisin ang yin mula sa bronze tripod na ito. Maaari kang pumunta at bawiin ito bukas. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari kang pumili ng isa sa mga tunay na antik sa malito ko bilang kapalit, sabi ni Guning. Pinagkakatiwalaan kita, sabi ng matanda nang may pagkasabik. Naramdaman mismo ng matanda, kaya alam niyang hindi tama ang bronze tripod na ito. Kung talagang sinungaling si Guning, hindi niya akalaing mawala ang 30,000 yuan. Siyempre, mawawalan din siya ng ilang milyong yuan. Gayunpaman, kung ihahambing sa pera, mas inaalala niya ang kanyang buhay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may pagdududa, ngunit hindi siya umimik dahil pumayag ang kanyang amo. Ang tansong ito ay sa kanyang Panginoon, hindi sa kanya. Dahil may tiwala ka sa akin, dapat kong ipahinga ang iyong isip. Bakit hindi mo dalhin ang tansong ito? Ang dalawang tansong ito ay may parehong halaga. Itinuro ni Guning ang tanso sa mesa na katatapos lang ng matanda. Hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa'yo. Tinanggihan ito ng matanda. Mga ad ng pub future. Naunawaan ng matanda na mabait si Guning sa kanya. Iniligtas niya ang kanyang buhay, at may utang itong malaking pabor sa kanya, kaya handa pa siyang ipadala sa kanya ang tansong tripod na ito bilang regalo. Ngumiti si Guning, at hindi na nagsalita pa. Oh, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ng matanda. Guning ang pangalan ko, sabi ni Guning. Parang pwede kitang tawaging Girl Gu. Ang apelyido ko ay Xiao. Kung ayaw mo, maaari mo akong tawaging Lolo Xiao, sabi ni Master Xiao na may maamong ngiti. Oo naman, Lolo Xiao, tawag ni Guning sa kanya. Ito ang apprentice ko. Ang pangalan niya ay Chang, ngunit maaari mo siyang tawaging Uncle Chang, sabi ni Master Xiao. Nice to meet you, Uncle Chang, tawag ni Guning sa medyo may edad na lalaki. Sa sandaling ito, nakarinig sila ng maraming ingay sa labas. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at nakita ang kanilang mga hoodlum na pumapasok. Nahulaan niya na maaaring may kinalaman ito sa stepmother ni Du Leifeng. Kung sakaling masira nila ang mga paninda, nagdahilan si Guning, at lumabas ng opisina. Du Leifeng, gaano kakalakas loob na bumili ng mga paninda at patakbuhin muli ang tindahang ito? Mayabang nasabi ng pinuno ng mga hoodlum na iyon, si Niuge. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Du Leifeng,
Ngunit hindi siya natakot sa pagkakataong ito dahil nandito si Guning ngayon. Anong gusto nating gawin? Sirain mo ang tindahan mo. Sabi ni Niuge. Gawin na ngayon. Utos niya sa mga sidekicks niya. Ang iba pang apat na hoodlum ay tumakbo upang sirain ang mga kalakal ng sabay-sabay. Itigil mo na ito ngayon din. Isang malamig na boses ng babae ang narinig sa oras na ito. Nang marinig ito, tumigil silang lahat at tumingin kay Guning. Nang bumagsak ang kanilang mga tingin sa katawan ni Guning, natigilan sila at napatitig sa kanya. Dulei Feng, hindi ko inaasahan na magtatago ka ng ganoong kagandahan sa iyong tindahan. Naglakad si Niuge papunta kay Guning. Hoy, Beauty, bakit hindi mo kami maging babae? Nasa malaking problema ngayon si Dulei Feng. Sa tingin ko mas malaki ang problema mo, sabi ni Guning sa malamig na tono. Walang pag-alinlangan, hinawakan niya ang braso ni Niuge at inihagis ito sa kanyang balikat sa lupa. Na-dislocate din niya ang braso nito sa pangalawang pagkakataon bago siya nahulog. Napasigaw si Niuge sa sakit at namutla ang mukha. Masyadong mabilis ang nangyari, at lahat ay natulala sa eksena.